Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyong video ay nasa audio lamang. Ito ay ang itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Patutugtugin natin ng buo nang di mawala ang konteksto na kanyang ipinapangaral. At ating bibigyan ng reaction pagkatapos ng video. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. Halina at atin ng panoorin. Ano po? Kay Mr. Soriano? Sige po. Magandang gabi po. Magandang gabi sa'yo. Ito lang po, itatanong ko. Apo. Sa Lucas 24:47, ipangangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbubuhat sa Jerusalem. Yung po bang ipinangangaral niyong Jesus, saan po ba galing? Gusto ko marinig yung sagot niyo. Ano po yung tanong niyo? Yung pinangangaral ni... Yung pinangangaral niyo po ba saan galing? Okay. Siyempre, sa Jerusalem. Kailan po nagkaroon ng Jesus sa Jerusalem? Alin po? Kailan po ba nagkaroon ng Jesus sa Jerusalem? Kailan sagot niyo lang po? Opo, standby po Mr. Ferreira, nagsasabay po kayo ni Brother Eli. Brother Eli, kailan daw po ba nagkaroon ng Jesus sa Jerusalem? Anong first century AD? Kailan? First Yung unang century siglo AD. po. Ikalawang siglo? Una po. Ang ibig sabihin yung salitang Jesus ipinangangaral sa Jerusalem? Hindi po ba Tagalog yung Jesus? Hindi po. Ha? Ano po yan? Griego po yan. Yung Jesus? Yes. Bakit kung Griego kinagamit natin dito sa Pilipinas? Alin po? Kung Griego pala yung pangalan niya, bakit ginagamit natin dito sa Pilipinas? Ay, yun po ang natanggap natin eh. Ha? Alam ko may nagsusuri kayo Ibig mo ba sabihin, kung yun lang natanggap sa atin, hindi na natin susuriin. Kawawa naman ang basang Pilipinas natin pagka ganyan. Alin po ang ibig niyo sabihin doon? Ito po sa nakasulat sa Lucas 24:47, ipangangaral sa kanyang pangalan, hindi sa kanyang mga pangalan, sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa kasama sa Pilipinas. Pangalan niya nga po yung Jesus eh. Pangalan niya Jesus? Opo. Sa Pilipinas? Hindi po. Saan po? Sa Griego po yan. Paano po nagkaroon ng Jesus sa Griego? Ang alam ko sa Griego, Zeus. Alin pa? Zeus sa Griego. Hindi ko nakukuha, Brother John. Brother Eli, opo. Standby po Mr. Ferreira. Teka lang po. Mr. Ferreira, teka lang po. Ay, hindi po kasi kayo nagpaparaan eh. Hindi nyo tuloy makuha yung sinasagot ni Brother Eli. Sige, maghihintay ako. Maghintay po kayo. Ganito po. I-relay ko lang. Sige po. Kasi nasa remote kayo, nasa remote din po si Brother Eli. Sige, okay lang. Sige po. Brother Eli, sabi po nitong si Ginoong Ferrer, wala daw po naman kasing Jesus sa Grego. Ang alam daw niya... Jesus nga, ang spelling nga sa Grego, Yesu. Yun nga naging Jesus eh. Alam mo kapatid na Josel, yung chassis, kung tawagin natin sa Pilipinas, chassis English yun eh. Wala naman Tagalog ng chassis eh. Meron ba? Wala po. Wala nun. Walang chassis, walang Tagalog sa chassis. Kung walang Tagalog, yun na rin ang ginagamit natin. Ang bahalaga ron, maintindihan mo, ang sasakyan may chassis. Sa English, chassis. At sabihin walang Jesus sa Biblia, kagaguhan yon. Merong Jesus sa Grego, meron. Titindigan ko. Dahil ang bagong tipan, sinulat sa Grego. Sino ba yung nagmamarunong na yan? Alin pa ba ang sinulat ng Grego kanan niyo? Hello, ano po kanyo, Mang Ronnie? Mahina eh. Ang tanong ko po kung alin po ang sinulat ng Grego, bakit dapat tayo sa chassis Ay, teka nga po ito nga po Ginoong Ferrer, hindi nyo ata narinig yung sinabi ni Brother Eli. Meron nga pong Jesus sa Grego. Kasi Brother Eli, ang punto po nitong si Ginoong Ferrer, alam daw niya sa Grego, Zeus. Yun daw po, at hindi Jesus. Alin yan? Zeus po, Z-E-U-S. Hello?
Yun daw pong alam niya sa Grego, pero Jesus daw po Ito wala. po ang tanong ko, kailan pa ba naging Grego ang ating tagapagligtas? Ba't naman tatawagin natin sa wikang Grego yung pangalan ng tagapagligtas? Oh, sige po ha, standby kayo. Tanungin muna kayo, Mang Ferrer. Sinusunod-sunod yun. Hindi makakuha ng maayos kasi dire-diretso ha. Hindi po tayo nagpaparaanan pag ganyan Pakiusap lang namin sa mga caller. Alam niyo wala na kapatid na Josel? Opo. Andito na ako sa studio. Ayun, oho. Ano daw? Bakit daw po kukunin natin sa pangalang Grego? Yung pangalan ng tagapagligtas, hindi naman daw po Grego yun. Ano hindi Grego? Yung tagapagligtas. Kahit na hindi siya Grego, hindi rin naman siya Hudyo. Hindi rin naman siya Pilipino. Ha? Opo. Kasi hindi mo malalagyan ng pagkatao yung Kristo Ayun. Anointed yun karapatan yun, office yun Pero para sabihin niya, hindi Grego, ang Biblia sinulat sa Grego, sa Bagong Tipan. Sasabihin mo Zeus? Ano, Zeus? Opo. Yun daw ang alam niya sa Grego, hindi raw Jesus. Sabihin mo sa kanya, mag-aaral pa siya. Huwag kang ganyan, sa Soriano. Hindi, kaya ako sinasabi to, makinig ka. Huwag kang magagalit. Hindi, teka muna, pabayaan mo muna ako. Saan mo na ako ang yung Yesu, yun ang Zeus? Saan mo na ako ngayon? Saan mo naman nabalitaan? Teka muna, Mang Ferrer, sumagot muna kayo. Lumalayo tayo Sumagot muna kayo sa tinatanong ni Brother Yung sinasabi ko sa'yo, Yesu, nasa Bibliang Grego, ito kaharap ko. Baka wala ka nito. Meron din ako niyan. Ba't mo sabihin hindi sa Grego? Teka muna, huwag ka muna. Sandali lang. Bawag mo ko turuan. Programa ko to, no? Huwag mo ko turuan ang sasabihin ko sa'yo, no? Matuto ka ng modo. Nagpatuturo ka ng katarantaduhan sa Saan mo sasabihin, Zeus? Pareho siyang Jesus. Magkahiwalayan, ano? Yang Zeus ay Diyos ng mga sa Greek mythology. Hindi yan yung Jesus na sinasabi ko. Ba't sasabi ako, yung tagapakinig ko, ililigaw mo sa katangahan mo? Hindi ako papayag nun, no? Sige. Ayan, at nako. Alam niyo, pwede naman po kayo magtanong talaga. Hindi, nagtutulong-tulungan lang yan. Brother Eli. Ba't naman ako papayag na lukohin mo yung mga tagapakinig ko? Ginagastusan ko ng katakot-takot na pera, lulukohin mo lang? Ano sasabihin mong walang Yesus sa Grego? Ang Bagong Tipan isinulat sa Grego, lalo na yung mga sulat ni Pablo. Sasabihin mo walang Yesu. Tapos dadakdak mo, Zeus? Sino nagturo sa inyo niyan? Gago ang nagturo sa inyo niyan, yung Zeus yun ang Jesus. Sa Greek mythology, maraming God o maraming Diyos. Diba? Si Diana, si Apollo, si Mercurio, si Jupiter, si Zeus. Yun ang chief God ng Greek mythology. Z-E-U-S. Ang layo naman ng Yesu. I-E-S-O-U-S. Ang layo nun sa Zeus. Para sasabihin mo doon ang galing, nagdudulong-dulungan ka lang niyang kapatid, magbasa ka pa. Marami ka pang kakaining kaning saba o saging na saba bago mo matutunan yung natutunan ko. Tinitiyak ko sa'yo. Kaya nga nung tanongin nyo, hindi niya na masagot. Lumilihis na Brad Danny Kaya sinasabi ko, pinipilit ko sa kanya, sagutin nyo muna yung tinatanong ni Brother Eli. Ayaw niya. Tama na ho siguro doon, Mang Ferrer. Sana po ay maintindihan nyo. Yung sinasabi ni Brother Eli sa inyo, magbago kayo ng inyong iniisip. Brother Joseph, Apo, Brother huwag kang papayag sa na yung mga caller natin na may maling paniniwala, kakat-kat nila yung maling paniniwala nila kagaya nung kausap mo kanina. Yung Zeus na yun. Yung Zeus, one of the goddesses of Greek mythology. Pero it doesn't mean na yung Zeus, yun yung Yesu. Napakalaki ng pagkakaiba nung Zeus kesa sa Yesu ng Greek mythology, yung Zeus. Ang totoo, tignan mo rito dito sa Greek dictionary, andito yan nasa Biblia rin kasi yung Zeus na yan in the oblique cases, there is used instead of it a probability or a probably cognate name, this, which is otherwise obsolete. Zeus or this among the Latins, Jupiter or Jove.
Jove, the supreme deity of the Greeks. Yung palang Zeus na yan, yun yung Jupiter na sinasabi sa Biblia, kapatid na Joseph. Ayan ang nakasulat sa 14:12. Ang layo naman ng Jupiter, Zeus kay Jesus. Nasa 14:12 yan ang Gawa. Pakinggan nyo. Ito po ang mababasa po sa talata 14 at 12 ng Gawa. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. Nakita mo? Lumalabas nga, mali pa paniniwala nitong mga Hudyo ay yung mga kausap nila. Alam mo kung bakit? Kapatid na Joseph. Opo, bakit po? Sukat ginawang mas malaki si Bernabe kaysa kay Pablo Kasi lumalabas ang chief god si Jupiter o Zeus Si Bernabe yun. Tapos si Pablo naman, si Mercurio. Kasi si Mercurio ang pangulong tagapagsalita. In the Greek mythology, hindi chief si Mercury. Siya ay pangulong tagapagsalita, chief spokesperson. Kaya alam mo, yung palang itinranslate na Jupiter diyan sa Biblia nating Tagalog, at saka sa English, yan pala yung katumbas nung Diz o Zeus o Zeus, na ang kahulugan nga ay isa sa mga Diyos ng Greek mythology. Hindi si Kristo yan. Tapos sasabihin, alam mo yung mga yan, alam ko yung pananampalataya yan Ano po ba yun? Alam mo, nandun lang ako sa kuweba kanina dahil tumutuloy kami sa channel, kaya hindi ko marinig yung iba niya sinasabi. Nakalagpas yung si Zeus daw, yun daw si Jesus. Wala raw Greek sa Jesus, walang Yesu nga Ang Greek ang ibig sabihin nun, yung Yahshua naman sa Hebreo. Di ba? Para sabihin niya na galing yung Jesus dun sa Zeus. Mali. Yung Zeus, yun yung Jupiter ng Greek mythology. Kaya, kung papayag na magtuturo sila ng mali sa ating programa, Brad Joseph. Opo. Ba't ko raw siya sinisigawan? Ba't hindi ako mapapasigaw milyon-milyon tao itong ililigaw mo sa katarantaduhan mo, wala ka naman pinagkunan. Tinatanong ko, saan mo nabasa yun? Di ba? Tinatanong ko, wala naman siyang masabing mabasa. Ako meron akong Bibliang Ingrego. At may diksyonaryo kumpleto ako ng lahat ng terminolohiyang Griego sa Biblia, sa Bagong Tipan. Sinipilit niya siya man walang maipakitang batayan. Naku, Ginoong Ferrer talaga. Mapapahama ko kayo dyan sa inyong paniniwala na yan. Na alam mo, hindi naman natin siya masisisi. Alam ko, may nagtawid lang sa kanya niya. May mga mangangaral na ganyan. Pwera na lang kung mangangaral din siya, Pero ako, alam ko, may mga mangangaral na ganyan. Meron ako nabasang brochure, yan kang Diyos sa Tagalog. Zeus sa Greek. Yan kayong Jesus. Kaya masamang bigkasi, kalukuhan. Ginawa nga ng mga apostol nung isulat ni Pablo, yung Jesus, Yesu Yesu. Christos. Nasa Greek yun Ba't sasabihin na yun yung Zeus? Mali yan. That is misinformation, kapatid na Joseph. Opo. Kaya tandaan klaro na yan sa mga nakinig kanina. Si Brother Eli naman open. Kaya lang yung ganong halata mo naman sa umpisa pa lang ay namumuntos na siya. Hindi naman kayo lulusot dahil kung totoong kayo'y malakas ang loob at alam nyo tama kayo, nag-aanyaya po kami, si Brother Eli, punta kayo dito, isang maginoong pag-uusap, tiyakin nyo lang na merong isa sa alang-alang tayo dahil kung taltalan namang walang kabuluhan, hindi naman natin po papahintulutang si Brother Eli, isa lang sa ganon. Pero tiyakin nyo lang na may makikinabang na taong kailangan sagipin, kahit sinong pastor, kahit si Ginoong Eranio Manalo, hinaharap natin di ba? Hindi nga lang humaharap. Si Maximino niya ito ng Iglesia ng Suhay, hinaharap natin, ayaw naman niyang humarap, kaya wala tayong magagawa. Ang masakit nito, merong ilang mga ignorante naman, alam mo na, tatandaan ko rin sabi ni kapatid ni Kaka kaninang madaling araw. Minsan, mas maganda pa yung magtanga-tangahan kaysa sa magdunong-dunungan. Mabigat yun, magdudunong-dunungan ka, di hayag na hayag. Ayan. May tatanong lang ako. Kasi dun sa sabi ng God, I am a jealous God, thou shalt not have other great God before me, Ngayon, ang punto ko lang dito is that, dapat bang mag-stoop down yung God na walang kapantay dun sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta kagaya ng mga Diyos-Diyosan?
alam nyo, ang Diyos, hindi dahil sa ganon, Opo. nag-i-stoop down. It is not because of those idols that God will sinong sasabihin nyo na walang kakwenta-kwenta Diyos-Diyusan, ang Diyos bababa sa kanyang kalagayan, ano? Hindi dahil sa kanila, dahil sa tao. Tandaan nyo, lahat ng utos ng Diyos at katwirang itinuturo ng Diyos sa Biblia is meant to save mankind. Yan po ang punto de vista ng Diyos. At kaya ang Diyos bakit hindi ko masyadong makuha yung punto nyo na nag-stoop down ng Diyos What do you mean by that, Mr. Alarcon? Kasi ganito po, hindi po kayo magiging siloso kung hindi po kayo, kumbaga, i-equal ninyo yung sarili nyo sa isang bagay. It doesn't necessarily follow. It doesn't necessarily mean so. Opo. Na ini-equal ng Diyos yung sarili niya doon sa mga Diyos-Diyusan na pagseselos niya, no? Kasi ganito halimbawa, presidente ka at ang asawa mo naman plain housewife. Opo. Presidente ka. Yung plain housewife mong asawa nakipaghalikan sa isang senador. O hindi ka ba magseselos? Kahit na janitor ang nakipaghalikan yun sa janitor, lalo kang magseselos dahil walang kakwenta-kwenta, pinagpapalit ka. Di ba ganon? Kasi mean na dahil sa ganon, nakikipantay siya dun sa pinagseselosan niya. Kundi, ang pinagseselosan niya na nagiging object of his jealousy, yung tao na hindi nagtatapat sa kanya, na imbis na siya ang sambahin, kung sino ang sinasamba. Ganun po yun, kapatid. Hindi po pagbaba ng Diyos yun sa kanyang kalagayan, yung nagselos siya doon sa ginagawa nating mga Diyos-Diyusan. Hindi po ganun ang kahulugan. I see. Ang second ko pong tanong is that, nasa Bible rin po alam ko meron mga tinatawag na 24 na matatanda sa langit. Opo. Paano po magkakaroon ng matanda sa langit? Tumatanda rin ho ba ang espiritu ng mga tao na mga espiritu na nasa langit? Ang espiritu po hindi tumatanda. Ilang taon na po kayo, Mr. Alarcon? 40 plus na po. Di ba pakiramdam nyo, kayo pa rin nung mga 20s kayo, di ba kayo pa rin? Opo. Wala naman tanda yung espiritu ng tao. Ako, kung pag-uusapan yung pakiramdam ko, I am the same Brother Eli 35 years ago. Opo. But my flesh denies na ako'y hindi tumatanda kasi nararamdaman ko may rayuman na rin ako. Opo. Malabo na rin ang mata ko, may maputi na akong buhok. Ibig sabihin, ang flesh lang naman ang tumatanda, pero yung spirit, it remains the same. And it will be the same throughout eternity. Ngayon, yung tanong nyo, bakit sa langit may tinatawag na 24 na matatanda? Kasi biblical term po yung elders na sinasabi ron Sa church po, meron ding elders. Ang elders, yun po yung mga workers of Christ, mga ministro. Kahit na po sila'y bata sa edad, they are called in the Bible as elders. O sa Bibliang Kastila ay tawag sa kanila'y presbitero. Matatanda, kung isalin sa Tagalog, matatanda, ang ibig sabihin, hindi matatandang hukluban na ulyanin, walang ipin, at saka kinukulaba ang mata. Hindi po ganon. Ito'y kahit bata, tinatawag po itong matanda sa pananampalataya. Ganon po ang terminolohiya sa Biblia ng presbitero at saka ng elder. Meron pa po akong isang tanong. Nung namatay po si Christ, di po ba? Tapos nasabi po sa Bible na pumunta siya sa mga patay. Nung namatay po siya pumunta. Walang ganon. There is no such record na pumunta siya sa mga patay. Ang sabi, pumunta siya sa mga espiritong nasa bilangguan. Nandun sa 1 Peter chapter 3, verse 18. Ito po ang sinasabi. Ito po ang nakasulat sa 3 verse 18, sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan. For Christ also hath once suffered for sins, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, the just for the unjust, upang tayo'y madala niya sa Diyos, that
He might bring us back to God, siyang pinatay sa laman, being put to death in the flesh, ngunit binuhay sa Espiritu, but quickened by the Spirit, na iyan din ang kanyang iniyaon, by which also He went at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, and preached unto spirits in prison. Therefore, hindi siya pumunta sa mga patay. Pumunta siya, He went and preached unto the spirits in prison. Hindi mga patay ang pinuntahan niya, mga espiritong nakakulong. At itong mga espiritong nakakulong na ito, alam mo kung sino ito. If you are going to continue reading the verse in chapter 3, verse 20, it says, na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Ayon, which were sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls were saved by water. Yung mga espiritong mas nakakulong na yun, na pinuntahan ni Kristo dun sa malalim na hukay, yun yung mga disobedient o mga swail nung panahon ni Noe. Hindi patayan, mga espiritu yung pinuntahan niya. Tatanong ko lang po kay Brother Soriano. Pag ang tao pag kumakain, pag dumigay, nagpapasalamat po sa Diyos. Yung ba ay nakasulat po ba sa Biblia po? Yun yung mga dumidigay pag nagpapasalamat, yun ang mga walang utang na loob. Bakit po? Bakit po? Kung magpasalamat kung dumigay na diba? Ibig sabihin nung puno na siya, kaya siya nagpasalamat. Dapat sana, bago mo tinanggap, nagpasalamat ka na. Diba kapatid, ganito meron kang kapitbahay, diba? Halimbawa, kapitbahay mo, binigyan ka ng isang tasang sabaw na halimbawa, manok na yung tinola, o kaya manok na sinampalukan sa tasa. Diba? Pakikinig ka ba, kapatid? Kapatid na Marcial. Bakit po? Hindi mo yata ako pinapakinggan. Hindi po, Brother Soriano. Matagal na po ako nakikinig po ng aral nyo. Tinatanong kita, ayaw ko sumagot hindi po. Sumasagot po ako. Live po. Nanonood po ako. Tinatanong nga kita, bawa meron kang kapitbahay, binigyan ka ng isang tasang manok na tinola. Opo. Pagkaabot sa'yo, di ba nagpapasalamat ka na agad? Opo. Yung ba gagawin mo, kakainin mo muna at pagka naubos na at dumigay ka na, saka mo sasabihin sa kapitbahay mo, salamat lalabas, wala kang modo nun. Kasi po, dapat, yung pagkatanggap mo, hindi mo pa nakakain, pagpasalamat ka na muna sa nagbigay. Ganun sa Biblia. Opo. Bago mo kainin, pasalamatan mo na yung tinanggap mo na nasa hapag mong kainan. Ngayon, yung may ugali ang ugali nung iba na mga hindi naturuan ng aral ng mga pari, ng mga Katoliko, kakain ng kakain. Pag dumighay na, saka lang magpapasalamat dahil busog na. Ganun yun. Ugali ng mga walang utang na loob yun. Brother Soriano, pwede pang isa po? Sige, kahit 3. Kasi po, pagising ko kasi sa umaga, kasi namamalengke ako, ugali ko, nagpapasalamat po ako sa Diyos, tumatangila ako sa langit. Yung po ba yung nakasulat po ba sa Biblia po? Oo, dapat nga yun Si David nga, 3 beses pa Sabi niya nasa awit, di ba? Umaga, tanghali at gabi. Anong verse po yun? Eto, hinahanap na natin sa computer. Babasahin na po natin. 55 at 17 po ng awit. Sa hapon at sa umaga at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihibik at kanyang didinggin ang aking tinig. Di ba 3 times a day pa yan, Opo. Sa hapon, sa umaga, sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihibik, sabi ni Haring David. Kaya, ang pakikipag-usap sa Diyos ay pwede sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. Di ba? Brother Soriano, meron pa po akong Kasi matagal na ako nakikinig po sa inyo. Matagal na matagal na, pero hindi ka naman 1994 pa po. Hindi ka naman sumasampalataya. Walang kwenta pakikinig mo.
Ano po, ang topic niya po, yung ahas na may paa po. Oo. Tagal na ho, saka po yung mga... Tumanda ka na pala sa pakikinig sa akin. Pareho na tayong matanda ngayon eh. Opo. Hindi naman yata tumatalab yung pinakikinggan mo sa'yo eh. Alam mo, sabi sa'yo ni Santiago, pakinggan mo, babasahin ko sandali. Pakilagay sa screen yung Santiago Kapitulo 2, kapatid na Mel. Ito po ang sinasabi dito po sa Santiago sa... 2 ba yun o 1.22 po, Brother 1.22. Tatapwat, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kita mo, ang sabi sa'yo ng Diyos, kinig ka lang ng kinig, di mo naman tinutupad, dinadaya mo lang sarili mo. Kaya bukas, huwag ka nang makinig, kapatid. Kung hindi mo rin lang tutuparin yung napapakinggan mo, tumigil ka na, niloloko mo lang sarili mo. Hindi po, Brother Soriano, idol ko nga po kayo eh. Kahit na idol mo mali pa yan, idolatry pa yung ginagawa mo na yan. Dami ko na ako nasusulat na sa notebook ko kada... kailangan nga tuparin mo. Be not hearers of the word, ang sabi ng Biblia sa Santiago. Be ye doers of the word and not hearers only. You are deceiving your own selves, ang sabi sa Biblia. Yan ang nakasulat. Ito, Brother Eli, good evening, no? Evening. Ito yung katanungan ko. Kaya ba ng Diyos lumakbay sa panahon? Kaya ba ng Diyos? Lumakbay sa panahon o oras? Lumakbay? At ginagawa ba niya ito? What do you mean lumakbay? What do you mean lumakbay, brother? Inglesin ko na lang. Can God travel back and forth through time? And does He do so in our time? Ganito yon. What is past is past. Even in God, what is past is already past. No? He will not go to the past, but He is looking forward to the future. But He knows the past, and He have recorded the past very technically and very, let's say, completely recorded sa Panginoon Diyos yung what had passed. Sinasabi yan kasi doon sa 3:15 of the book of Ecclesiastes, and it says, pakilagay sa screen. Ito po ang sinasabi sa talata. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Ayon. Pakilagay sa English, that which hath been is now, and that which is to be hath already been, and God required that which is past. Therefore, it proves the saying that history repeats itself. That which hath been is now, and that which is to be hath already been, and God required that which is past. Yun ang sinasabi sa Biblia, kapatid, no? Therefore, ang tanong mo, can God travel in time? Di ba yun ang essence ng tanong mo? Yes, of course. He is ahead of the time. He is above time. He is not like us human beings are under the pressure of time. Sa Diyos kasi, because He is eternal, there is no question of what is the past, the present, and the future. But certainly, He will not be going to the past. He expects the past to happen again in the future. Like that which is written in Ecclesiastes chapter 3 verse 15. Yun ang sagot ko sa'yo. Pero He will not like those imaginations of man creating a time machine, traveling in time, in the future and in the past. Hindi po totoo yun. That is not possible with God. Hello? Kasi nakatanong ko to, no? Related to sa second question ko or maybe Sige. third, no? Kasi ito, nag-attend ako ng Bible study, no? And then, hindi ako naniniwala sa one save, always save. Pero, maraming grupo na naniniwala dito sa one save, always save. Hindi naman batayan, kapatid, yung marami. Dapat maniwala ka na rin eh.
Hindi dapat yun, hindi dapat yun. Pero meron silang tinuturo na I don't know how, hindi ko alam kung paano parang ituwid ba. Yung sa Ephesians chapter 1 verse 4 and 5. Kasi yung paniniwala nila dito na bago pa ginawa ang mundo natin dito, napili na kasi sila. Kaya yung maliligtas napili na. How dare they use that how dare them that use that particular verse? Di naman nila naintindihan yun eh. But basahin natin, lagay natin sa screen at intayin mo yung sasabihin ko, kapatid, ano? Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Sino ba ang speaker nito na sasalita dito sa talata? Hindi ba si St. Paul? Opo. Hindi ba si St. Paul yan, ano? Opo. Sinong kausap niya dyan? Yung church yata ng... Yung church sa Ephesus, di ba? Oo. Yung Christian church sa Ephesus. Oo. Kaya, binasa ng mga born again, hindi naman sila kasali ron, hindi naman sila naniniwala sa church. Kaya yung pagbasa nila dyan, wala naman silang karapatan basahin yan eh. Impertinent and illogical basahin nila because they do not believe in the church. Whereas, what is the audience of Paul here is the church, the first century Christian church in Ephesus. Ayon sa kanya, ayon sa pagkapili niya sa atin. Nagsasalita si Paul as a minister of the gospel, ang kausap niya yung Christian church. Ang sabi niya dun sa mga church members, pinili sila, ano? Ayon sa pagkapili niya sa atin. Ang question sa mga nagbabasa ngayon ng Biblia, pag nasabi yung salitang atin, pinipilis yung kasama siya. Unang-una, hindi sila kasama dahil hindi sila naniniwala sa church, yung mga born again na yan. O, paano mo sasabihin kasama yung mga yan? Di ba? Walang logic, walang sense of justice. Pag sumama sila dyan, dahil hindi sila kausap ni Paul. At hindi sila kakategory ni Paul. At hindi sila kapareho ng paniniwala ni Paul. Ang kausap ni Paul, ang Christian church. Pagkapili niya sa atin, sa kanya. Yung church kasi ang pinili, kapatid eh. Yung church ang pinili. Hindi naman individual na tao yan. No? Yan ay congregation of the people of God. Church ang tawag sa Biblia. Yun ang church, yun ang pinili. At yung piniling church na yon, sasanib ka ron. You will join that particular group na church para masama ka dun sa pinili. Pero para sabihin mo, that is directed individually to an individual person, like you and me, hindi ganon. It is directed that the scriptures is meant for the church. Yun ang dapat maintindihan dyan, kapatid. Pero anong world ang sinasabi dito? Yung foundation of the world? Etong mundo ba natin yan? Eto kasi yung church nabuo after the creation of the world. Mabuti basahin natin sa English, pakilagay sa screen. Basahin natin sa English. Pakilagay sa screen yung Ephesians chapter 1 verse 4. Pakibasa, kapatid na Joseph. Wala na po si kapatid na Joseph. Sige. Ang nakalagay dyan, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Yung world na tinutukoy dyan, sa original na ginamit na pangungusap sa Greek, akala kasi nung iba dyan, pag nabasang before the foundation of the world, ang ibig sabihin, para bang, kapatid na William, ibig nila sabihin dyan, hindi pa ginagawa mundo, alam na ng Diyos kung sino maliligtas, kung sino mapamak. Yun ang kanilang gusto sabihin dyan, di ba, kapatid, ano? Ang sabi rito, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Ang world na ginagamit dyan ay yung cosmos sa Greek, no? Orderly arrangement at by implication, in a wide or narrow sense, including its inhabitants. Yan. Pag sinasabi yung salitang world o cosmos, sinasabi rin kuminsan sa Biblia, kasama ang kanyang mamamayan. Ngayon, sa Biblia, ang sabi,
according as He had chosen us in Him. Yung church, chosen yun eh, before the foundation of the world. Ibig sabihin, the world, the cosmos, and the inhabitants therein, ay bago pa nilikha ng Diyos, meron ng isang chosen na group ang Diyos para maging Kanya. At ang tinutukoy dyan ay ang church, hindi individual person, kapatid. Nasa isip na ng Diyos yung church. Yan ang dapat mong maintindihan dyan, kapatid. Dun sa Revelation 3:5, hello? Basahin natin, Revelation 3:5. Pakilagay sa screen. Ito po He that sinasabi. overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Anong tanong mo riyan? Kasi dito yung blot out system, meaning na pwede niya i-erase yata yun. Kunyari, naniniwala na tayo sa Diyos, meron siyang, kasi Diyos siya, di ba? Kunyari, tayo yung naghiwalay sa Kanya, meron siyang right na i-erase. Tama yun. That's very right. That's very right. Alam mo kung bakit at alam mo kung sino yung ibinablot out niya ron, ano? Pakinggan mo sa isang talata ng Exodus, ganito ating mababasa. Pakilagay sa screen. 32. Chapter 32, verse 32. 32. Gayunmay ngayon, kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi, ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo. Ano ang sagot ng Diyos? At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kung aalisin sa aking aklat. And the Lord said unto Moses, sa 33, and the Lord said unto Moses, whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book. Therefore, there is a blotting out, really. Kaya yan ang nagpapatutuo isa, na it is not true. The doctrine of once saved, always saved, or OSAS, is not true. It's not biblical. Because even if your name is already written in the book of life, but if you sin against God, especially those sins which are feloniously and maliciously committed by Christians, aalisin ka rin doon you will be blotted out from the book of life. Maraming salamat po. Salamat. Brother Eli, mukha po bang basurahan ng Pilipinas? Pumayag daw ang DNR na tapunan tayo ng Japan ng kanilang mga toxic waste. Naku, ikaw naman lagi kang huli sa balita eh. Matagal na tayong tapunan ng toxic waste. Matagal na. Di ba sa costume merong isang truckload ng may isang container o dalawang container van yun nung buksan eh. Kung ano-ano mga hospital waste pa yung nandun yata. O hindi ba yung mga diesel na pinapasok dito sa ating bansa eh? Mga diesel trucks, mga heavy duty machineries. Mga basura ng Japan yan eh. Kaya nga ang ating masyado ng pollution sa atin dahil hindi na mga capable of burning efficiently yung mga engines niyan. Kaya inilalabas niyan yung crudo na hindi pa nababurn. At alam mo, pag hindi pa naburn, that is very detrimental to the health of our people. Matagal na tayong basurahan ng Japan. This time, Brother Eli, sulfuric acid po ang itatapon sa atin at mahigit 200 metric tons sa loob ng isang taon ang ibabalibag dito sa atin. Hindi ko maguni-guni na yan pinahintulutan ng DENR. Siguro let us wait for the complete information about that thing dahil hindi ko maubos maguni-guni na papayagan yan ni Secretary Gerson Alvarez eh. Alam ko, striktong tao yan eh. Palagay ko, we expect some explanations from the DNR. Pero sa isang anggulo pa po, Brother Eli, gusto ko rin pong itanong sa inyo, problema ng lahat ng bansa itong mga ganitong waste material. Ito po ba, wala na ba tayong paraan kayang nakikita? Baka may advice po kayo para ito hindi na maging problema? Alam mo kasi, yung waste na products ng mga
developed countries. Iba kasi yung waste product ng mga underdeveloped countries, ano? They are simple materials, yung mga waste product. Para nung panahon tayong una, no? Kakain ka ng palitaw, ang pambalot, dahon ng saging. Biodegradable yan. Ibig sabihin, natutunaw yan in the natural manner na walang chemical na i-release sa air, sa land, or sa tubig, no? Pero ngayon, yung mga developing countries or yung mga developed countries, kagaya ng Japan, US, Canada, Britain, yan ay mga highly developed countries. At ang mga waste niyan, mga highly toxic waste. At sometimes, may mga nuclear waste pa yan, kapatid na Joseph. At yung kanilang mga hospital waste, talagang highly contaminated yan and highly contagious yan dahil maaaring yung sakit na nandoon ay ma-transfer doon sa mga scavengers dito sa ating bansa. No? Yan ano yan. Delikado talaga yan. Yung mga waste na yan. Ngayon, sa kanilang bansa, hindi nila pwedeng sunugin dahil it will contribute to pollution pag sinunog mo, di ba? Opo. Kagaya ng burning ng plastics, mga styrofoam, yan ay nagre-release ng CFC sa atmosphere that causes the depletion of the ozone layer. For every molecule of CFC, it will damage 100,000 molecules of the ozone layer, kapatid na Joseph. That's how great the damage that will be done. Tapos, hindi mo naman pwedeng sunugin nga, hindi mo rin naman pwedeng ibaon. Kasi pag ibinaon mo yan, i-contaminate niyan yung ating water supply. Yung nasa ilalim, yung aquifer. Siyempre, pagdating ng ulan, mababasa yan, yung tagas niyan, pupunta sa ilalim yan eh. Naturally, pupunta yan, kahit ibaon mo, pupunta yung tagas niyan sa ilalim. May mga chemical substances dyan. Mapupollute naman yung aqueous layer of the earth, yung aquifer. Pati yung tubig na manggagaling sa ilalim, marumi na rin. Kaya ayaw nilang itapon yan sa sarili nilang bansa, kapatid na Josel eh. Kaya alam kong pinakamagandang solusyon dyan. Yung tinatawag na recycling. Actually, the word recycling is a way of nature. Di ba nire-recycle ng nature ang everything? Tinan mo yung punong kahoy, no? Sa gubat. Nagbagsak siya ng mga old leaves. Yung mga leaves niya. Binagsak niya. Mabubulok yon, yung mga dahon na yon. That will contribute to the fertilization of the soil. Nagpapalagay ito ng yung compost sa soil. Nag-aalaw ito ng pagpasok ng hangin dahil hindi masyadong compress ang soil because of this waste product of the trees. Kaya nag-aalaw naman yung growth ng nitrogen-fixing bacteria, thereby contributing to the health of the tree itself, no? And that is recycling. The very leaves that have fallen to the ground and that decayed can be used again by the tree in producing leaves for the future. Dahil balik-balik lang dun yun. Recycling talaga yun. That is the way of nature. Ang sa atin, hindi na nagre-recycle. Ako nga, nanghihinaya nga ako, bibili ka nung bottled water, plastic yan. Yung plastic na yan can be used for 3, 4, 5. Kung maingat ka, up to 10 times, maano mo yan, magagamit mo. Pero yan, tinatapon na yan sa basura, o kaya sinusunog na yan, ganon. Yung papel, marirecycle din, hindi na rin nire-recycle, tinatapon sa basura, nagkokos tuloy ng pollution. Pero if they are properly recycled, yung mga bottles, mga papers, mga plastic, mga organic waste, kasi yung mga organic waste can serve as fertilizer. That is the best way of disposing our waste. It will contribute to the betterment of the environment at maaalis yung whatever chemical changes and reactions that will happen dun sa mga waste na yun. If they are properly disposed of or properly recycled, hindi makakasama, kapatid na Diyos. Ito naman, Brother Eli, na gumagawa sila ngayon ng dambuhalang telescope. Mas malakas daw ho ito sa Hubble Space Telescope
dahil gusto nilang malaman kung may ibang nilalang sa ibang planeta na nabubuhay. Ano po ba ang masasabi niyo rito? Meron ba talagang posibilidad na may tao pa o ibang nilalang na buhay sa ibang planeta? Maaaring merong ibang mga nilalang, pero hindi tao. Kasi ang tao, itinakda ng Diyos ayon sa Biblia na manahan sa mundo, sa Earth. Sa planet Earth, in the solar system, which is a member of the Milky Way galaxy. Kaya, kung meron mang ibang nilalang, hindi siguro tao yon. Ang tao itinakda ng Diyos dito sa lupa manirahan. Nasa Gawayan 17:25. Ito po ang sinasabi sa 17 at 26. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Ayun, maliwanag, mananahan ng mga tao sa balat ng buong lupa. On the face of the earth, ang sabi. And that's the planet Earth. Kaya, kung makakita man siguro sila ng nilalang doon, ibang nilalang na yon, hindi na tao yon. Kaya, sa Biblia kasi merong ibang nilalang. May terminolohiyang gano'n. Pero meron ba tayong ideya, Brother Eli, kung ano yung ibang nilalang na sinasabi? Wala tayong ideya ron. Wala tayong Brother Eli, kayo po ba'y pareho bang assessment ninyo sa assessment po ng UN na talagang downfall na po ekonomiya ng lahat ng bansa Oo, kasi global naman yung hinulaan ng Panginoon na Great Tribulation. Global ang scope niyan Therefore, we are really, all roads of history is going to that. Yung Great Tribulation prophesied by the Lord Jesus Christ in Matthew 24:21 and 22. Hindi natin maiwasan yan. Dadating talaga yan, Brother Joseph. Pareho kami ng United Nations. Naniniwala ako that humanity is hopeless of the future. Pero do you think wala, sabi nga ni Brother Eli, hopeless Hopeless na. Kaya itong patawag pa nila na mga pulong na ito, talagang hanggang pulong na lamang po That is a futile attempt of world leaders, I think. Brother Eli? Halimbawa, ito po, nag-umpisa na ng airstrike dahil ito namang akala ko, libang araw na. Oo, ito kasing nangyayari po ngayon nasa defensive position. Ikalawang araw po ito, Brother Eli. Pangalawang araw ng airstrike. At nasa defensive position po ngayon ang Baghdad. Dahil lang nangyari, itong Allied Forces lumipad sa no-fly zone ng Iraq. Binanatan ngayon ng Iraq. Nag-retaliate naman ng Allied Forces. Kaya, ito po ngayon ang mukhang pinangangambahan nating... Meron bang no-fly zone, kapatid na Joseph? Meron po. Meron po. Meron ba yun? Oo. Pinasok. Bakit dito sa atin, laging meron aeroplanong ikot-ikot dito, mababa? No-fly zone yata sa Pilipinas, pero sa ating lugar, Brother Eli, mukhang wala nun. Allied Forces din yata yung mga yan. Oo, Allied Forces ng mga kalaban natin sa religion, Oo. Ewan natin kung may kinalaman dyan ng ang mga nasa gobyerno, kapatid na Josel, Ang tatapang nila Alam siguro nila na hindi tayo pumapatay ng tao kapatid na Joseph. Kaya nananakot sila sa atin. Ngayon, iwan natin yung atin, punta tayo sa Iraq, kapatid na Joseph. Opo. Ang tanong mo sa akin ito na ba ang umpisa, Brother Eli? Ng World War III? Hindi natin masasabi yan. The World War III can be sparked by any dispute among nations kasi sinasabi ni Kristo that nations will rise against nations and kingdom against kingdom. And there will be famine, pestilences, and earthquakes in diverse places. Nasa Matthew chapter 24, mabuti basahin muna natin kapatid na sa 24 verse 3 and 8 hanggang 8 pala. Pakilagay nyo sa screen ng English rendition. Pakilagay sa screen. Ito po. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many.
And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in divers places. All these are the beginning of sorrows. Ayan na. Yan ang beginning of sorrows, kapatid na Josel. Opo. Kaya, it may really spark the flame of World War III. Opo. Kaya, siguro, let us be careful na ito kasing ating dispensation, talagang perilous times ang tawag dito ng Biblia, kapatid na Josel. Opo. Ito'y isang panahong mapanganib. Kaya ako man nangangamba rin dahil ang pinangangambahan ko unang-una sa lahat yung mga yung mga inosenteng na dadamay sa ganyan Opo. Kagaya nga lang po nang nangyari, Brother Eli, dahil nag-retaliate po ang Allied Forces, ang binanata nila isang civilian airport doon sa Iraq. Imagine kung sino mga madadamay doon, bahala na yun pagka ganun po yun. Oo, at hindi naman natin alam po ilan ang mga napapahamak diyan. Hindi naman sinasabing maganda mainam sa balita yan, kapatid na Josel. Opo. There is no way for us to know how many people perish in such an attack. Kaya nakakalungkot na magunita na ang mundo ay alam mo kung lahat lang ng tao sa mundo naniniwala sa Biblia, walang gera Kasi yung iba naniniwala hindi sa Biblia. Kaya may gera, kapatid ng Diyos. Oo nga po. Kaya lang si Saddam naniniwala sa Biblia, titino yan Hindi niya siguro gagawin yung ginagawa nila ngayon. Oo, kasi siya nag-uumpisa ng gulo Kaya kung sinabi siya nag-uumpisa ng gulo, nag-member sila ng United Nations tapos ayaw silang magpa-inspection sa United Nations. Yan nga po. Dahil sa kanilang tinatago siguro. Oo nga po. Magandang gabi din po. Ganda naman ang boses niyo. Pasensya na po, medyo kinakabahan po kasi ako Una po, gusto ko sana po itanong po sa unang Korinto. Pakilakas niyo po kang konti. Opo, yung verse po dito sa unang Korinto, chapter 11, verses 24 hanggang 33. Kasi parang ang kahulugan po sa akin noon, yung mga unang Kristiyano po, parang ginaganap na po nila yung misa, yung pagre-reactment, saka yung pagre-reactment po ng yung katawan po ni Kristo, yung during Mass, yung sacrament of the Eucharist. Yung po ang pagkahulugan po, kasi yun po yung parang pagkakaintindi ko po. Sa pagkakaintindi po ni Brother Ed, ano po kaya po? Mabuti, basahin natin iyan yung sinasabi mong talata, Ito po ang sinasabi sa unang Korinto 11:23, patuloy, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Hinto muna tayo, Iha, Nakikita mo sa screen? Nababasa mo sa screen? Opo. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Alam mo si Pablo, hindi naman tumanggap ng literal bread. Hindi pa kasi siya apostol nun Ang kasama ni Jesus nung mag Holy Supper, nung mag Santa Cena, 12 apostol na original na kasama si Judas. Yon, nung gabi rin na yun, umalis si Judas para ipagbili siya doon sa Holy Supper na yon. Kaya si Paul may tinanggap kay Kristo, pero I'm sure hindi literal bread. Alam mo kung bakit? Hindi pa kasi siya apostol noon. At wala siya doon sa Last Supper. Ngayon, sabi niya rito, tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko sa inyo. Maintindihan natin, hindi literal bread yung tinanggap niya. Puntahan muna natin, alis muna tayo dyan sa talata, kapatid. Punta tayo doon sa 15 muna ng 1 Corinthians pa rin. Pakilagay sa screen ang verse 3.
Ito po ang sinasabi, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. Ayan, ang tinanggap ko, binibigay ko rin naman sa inyo una sa lahat. Alin yun? Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ayon, meron siyang ibinibigay sa mga kapatid. Ito ay hindi tinapay, kundi informasyon, aral, words. Ayon. Yung ibinibigay niya, hindi literal bread, kundi aral o informasyon o kaalaman na galing sa Panginoong Hesus. Alin ito? Itaas natin, 15:3 yan, itaas natin sa 1 at saka sa 2. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Ayun pala yung binibigay niya sa mga kapatid, yung salitang ipinangaral niya, yung ebanghelyo. Kaya pagdating sa 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. Yun nga yung salita, yun ang aral na tinanggap niya, hindi literal na tinapay. Balikan ngayon natin yung binigay mong talata sa 11, no? 11:23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Ayan, hindi ba yung tinanggap niya, yun ang aral, yung salita, no? Yun naman ang ibinibigay niya sa mga kapatid sa Korinto. Na ang Panginoong Hesus, ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Tuloy. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tuloy. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Yan ang mga sinasabi niya sa Korinto, mga salitang sinabi ng Panginoong Hesus dun sa Last Supper. Wala siyang daladalang literal bread and literal wine, kundi ang daladala niya, yung mga salita ni Jesus, ibinabalita niya sa mga taga-Korinto. Kasi ang mga taga-Korinto, they are not participants of the Last Supper. Even Paul himself is not a participant of the Last Supper. Therefore, ang ibinibigay niya ay yung mga salita, the words, the very words that came from our Lord Jesus Christ Himself about the bread and the wine. Ngayon, what does that mean? Ano ba ang kahulugan nito, kapatid? Sa Biblia, mababasa natin sa Gis ang ganito. Let us read it from the Bible in 10, verse 15 of 1 Corinthians. Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong. Hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Pansinin mo ito, sabi ng ating apostol na si Pablo sa 15, nagsasalita ako tulad sa marurunong. I speak as to wise men, judge ye what I say. Nagsasalita ako tulad sa marurunong, hatulan niyo sinasabi ko. Ang kausap niya rito, pinipresume niyang mga marurunong, hindi mga bobo, marunong umintindi. Ano sabi niya? Sa 16, the cup o ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? At ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Sabi sa English, the cup of blessings which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? And the bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Therefore, hindi ito nga yung literal bread, hindi rin ito yung literal wine, kapatid. Ito'y aral na sinasabi ni Pablo sa mga marunong. Sa marunong umintindi, hindi na literal ang pagkaintindi.
Yan ang ibig ko sabihin. Kaya yung sinasabi mo na yung nabasa mo nagpe-pertain doon sa ginagawa ng Catholic na misa, walang hint ng... actually, yung misa, kung tawagin yan yung sacrifice of the Mass, di ba yan yung Holy Eucharist na sinasabi? Kung titignan mo sa Griego, yung salitang Eucharistia, yun ay thanksgiving o pagpapasalamat. Ang nangyari, throughout the centuries, naiwala nila yung kahulugan ng Eucharistia. Wala nang pagpapasalamat, kundi puro na lang kainan ng tinapay. At saka nung alak Wala namang nagagawa yun dahil literal yun Ang sinasabi naman ng Biblia, hindi naman literal. Kasi ang sabi ni Kristo sa 6:63 ng Juan, ganito. Ito po ang nakasulat, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ayun. Ang espiritu raw, ang sabi ng Panginoon, ang bumubuhay. Ang mga salitang sinalita niya, pawang espiritu, pawang buhay, hindi literal. Yan ang salita ni Kristo sinasabi niya, kapatid. Hindi literal na tinapay at hindi literal na saro yan, kapatid. Opo, thank you po. Totoo ng gabing yon ay nagkakainan sina Jesus at ang mga apostol. Ito ay ginagawa ng mga Hudyo taon-taon sa pista ng Passover. At sa gabi ring yon ay nagsagawa ang Panginoon ng hapunan na aalalahanin ng mga Kristiyano nang ipagkanulo siya ni Judas. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Totoo, inaalala ng mga Kristiyano ang gabing ito. At sa kanilang pagkakatipon ay nagsasagawa sila ng pag-alaala sa hapunan ng Panginoon. Hindi para maghapunan na kainan. Dahil sabi ni Apostol Pablo, ay sa bahay ito ginagawa at hindi sa iglesia. Dahil ang ritual na gagawin nila ay upang alalahanin ang ginawang sakripisyo ng Panginoon. Ang tanong, meron bang sinasabi ang Biblia na alalahanin ang hapunan ng Panginoon ay tuwing hapon lamang? Hindi naman na maghahapunan tayo per se, kundi aalalahanin natin ang hapunan ng Panginoon. Kapag sinasagawa natin ito, gaya rin na nandoon tayo mismo na nakatanggap sa hapunan ng Panginoon, gaya ng nakatanggap si Apostol Pablo sa Panginoon. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon, sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa'y kumukuha ng kani-kaniyang sariling hapunan na nagpapaun na sa iba, at ang isa ay gutom at ang iba'y lasing. Ano, wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro,
ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat, siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Hindi tayo ang gagawa ng sariling pagbabanal na hapunan, kundi alalahanin natin ang hapunan ng Panginoon. Kapag inaalala natin ang hapunan ng Panginoon, ay gaya na rin na nandoon tayo mismo ng gabing iyon, na tumatanggap ng tinapay at ng saro ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo na tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Kung ano ang natanggap ni Pablo, ay tumanggap rin tayo sa Panginoon ng gabing iyon. Kaya ang pag-alaala sa hapunan ng Panginoon ay isang ritual na ginagawa ng mga Kristiyano, na may literal na tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Kristo, at may literal na saro na may katas ng ubas ay sumisimbolo sa dugo ni Kristo na nabuhos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Sa tanong ng babae na nang namatay si Jesus ay pumunta sa lugar ng mga patay, ang masasabi ko ay totoong nangyari yon. Nang namatay si Jesus at ang magnanakaw ay pumunta sila sa Hades kung nasaan si Abraham. Kaya, hindi exempted ang Panginoong Jesus dahil namatay siya at dito rin pumunta sa lugar ng mga patay. Totoo ba na dinala ng Panginoong Jesus ang magnanakaw sa paraiso? Nang sabihin niya na, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso." Pero bago yan, ay basahin muna natin kung saan dinadala ang mga patay. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, "Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito." Tatapwat, sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Tatapwat ngayon ay inaaliw siya rini, at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin." At sinabi niya, "Ipinamamanhik ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa." Tatapwat, sinabi ni Abraham, "Nasa kanila si Moises at ang mga propeta,
bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, tatapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Dito, ipinakikita ng Panginoong Hesus kung saan dinadala ang mga patay noong una. Kaya ang Panginoong Hesus at ang binangakong magnanakaw na kakasamahin niya sa paraiso ay dito rin dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Sa bilangguan pala ng mga patay o ng Hades ay may dalawang lugar na pinupuntahan ng mga patay. Sa nakikita natin sa talata ay lugar ng kaaliwan at lugar ng pagdurusa. Ang lugar ng kaaliwan ay ang lugar ni Abraham at ang kahirapan ay lugar ng mayaman. Ang lugar ni Abraham ay ang lugar ng mga namatay na matutuwid na tao gaya ni Lazaro, at diyan rin dinala ang Panginoong Hesus at ang magnanakaw. Hindi kaya na ang paraiso na tinutukoy ng Panginoong Hesus ay ang lugar ni Abraham sa Hades, kung saan inaaliw ang mga matutuwid na tao? Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.